Iginigit ng mga anti-Duterte vloggers, dilawan, independente o mga loyalista na marami daw mga senador na ang nagpapahayag ngayon na kailangan ituloy yung trial. Ito na ngayon yung kanilang mga pinapalabas ngayon na kumbaga kinokondisyon na yung isip ng taong bayan na itong mga senador na ito para makapaghatol sila ng tama, kailangan makita sa naturang impeachment trial na sa Senado yung mga ebidensya. At di umano nang magkaroon sila ng basehan kung i-acquit ba, i-convict itong Vice President Sara Duterte. Sa halip na ito i-dismiss, katulad ng ating nalalaman na ito nga yung ginagawa dyan, lalong-lalo ng Duterte Block. Sa akin naman, huwag tayo ritong magpaka-ipokrito. Dahil ano ba naman impeachment na nangyari sa atin o ginawa din sa Senado na maaari nating ipagmapuri para sabihin na talagang kinakailangan ito dahil nakita nyo naman yung mga nagdaang impeachment natin, patas naman yung mga naging paghatol. Wala naman tayo makita na ganun kaganda na magiging halimbawa natin. Isa-isahin natin. Tingnan nyo yung nangyari sa impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada nung impeach siya. Hindi ba, nung ito'y litisin, dito lang sila nagtalo. At hindi naman ito natapos. Pero hindi natin maituturing na may pagmamalaki ang impeachment trial na ito na ginawa dyan nila ng mga senador. Dahil isipin nyo, dito lang nag-umpisa sa pag-walk out, sa pagtatalo ng dalawang panig, yung pabor at kontra sa impeachment ni dating Pangulong Estrada, na para buksan yung ikalawang envelope. Ito lang yung nag-umpisa. Ngayon, nung pumayag yung manalo yung na wag itong buksan, yung panig ng administrasyon nung panahon na yun, ay nag-walk out ng mga pro-impeachment para laban nga dito kay dating Pangulong Estrada. Yun ay inumpisan ng IDSADS na tinatawag natin at napatalsik nga dito si dating Pangulong Estrada. O ngayon, anong pagmamalaki natin sa bagay na ito? Pagkatapos na matuklasan natin na sa huli, nabuksan naman yung second envelope na yun na naging mitsa ng IDSA People Power to nga. Wala naman palang kabuluhan yung laman. Nag-create lang sila ng isang spark para yung tao ay magwala at dalhin sa kalsada yung laban. Dahil nga sa pag-iit nila na tila hindi naging patas yung mga anti-impeachment nung laban kay dating Pangulong Joseph Estrada nung panahon na yun. Pero tingnan natin yung naging dahilan kung yun ba'y may silbi, kung yun ba'y makabuluhan. Pagkatapos ng ilang taon na napatalsik na si Pangulong Estrada, tingnan naman kung ano yung laman nga nung pinagtalunan na yun. Wala namang kasilbi-silbi pala. Ang ibig sabihin, gumagamit lang sila ng mga issue na talagang magpapainit sa tao at binubuhay nila yung mga damdamin ng mga ito para tumulong at makiisa sa kanilang gustong ipaglaban na kung sino yung nakaupo na gusto nilang patalsikin sa anumang mga panahon yan nasasangkot o sa anumang panahon yan nangyayari at nagaganap. O at igalawa, itong impeachment naman laban kay dating Chief Justice Renato Corona. O ano ipagmamalaki mo rito? Pagkatapos itong pagbutuhan, marinig yung mga ebidensya na ibinibintang nila. Chief Justice na ito, dati pa, ng panahon ito ni Pangulong Ninoy Aquino. Anong nangyari? Kinunbik nila dahil nanalo, nagparamihan ng boto. Pagkatapos nung masawi na ito dahil sa samaan ng loob at natuloy ang napatalsik na nga sa pisto bilang Chief Justice ng Supreme Court, natuklasan at naglabas yung sandigang bayan na wala nang pala itong kasalanan. At ito yung salin, ito yung idinin sa kanya, ito yung naging issue niya para siya ma-impeach. At dito siya ibinaw ng husto sa salin niyang ito. Yung masaklapan nito, inalaman din natin sa taong huli na ang mga senador na bumutong ito, pinagbibigyan pala na may pork barrel pa kaya nung panahon na yan. Pinagbibigyan pala ng milyon-milyon para lang tuluyan ng mapatalsi at makumbik ang dating Chief Justice na ito na si Renato Corona. Ano yung pagmamalaki natin? At gustong-gustong ipamarali ngayon sa kasalukuyang panahon na kailangan may matuloy ang trial para makita ng mga
senador, yung mga ebidensya na at doon babase kung i-convict nila akwit ang Vice President Sara Duterte. Ang lakas ng loob, di ba? Nakala mo yung mga ginawa ng mga nakaraang impeachment ay talagang kahanga-hanga at maaari nating gawing isang halimbawa ng mga susunod pang mga impeachment. Tapos ito yung pagmamalaki nila ngayon na kailangan ay ituloy na makita ebidensya. Doon babase yung mga senadors kung i-acquit ito, i-convict. Huwag tayong pukrito dito. Alam na din ang talagang katotohanan ng mga nangyayari pag ini-impeach ang isang public official na katulad nito ni Vice President Sara Duterte. Unang pangulo man yan. Hindi naman talagang nananig dyan na yung katotohanan ng mga ebidensya na inilalabas. Katulad ng mga naratibo ng mga nagsusulong na ito na impeach ang Vice President Sara Duterte. Sa maniwala kahit sa hindi, ito talaga ay paramihan ng buto at magkakalat sila ng iskandalo kung paano yung naisip nila na hindi nila maipanira ngayon dahil kulang sila sa ebidensya. Na posibleng, katulad nga sinasabi, nagwiwit something ang mga ito. Doon nga naman, may malalagtag pa sa kanila ng mga posibleng ebidensya at magbabaon sa Duterte. Nang iniwala sila kay Didiya. Yan ang realidad po ng impeachment na yan, mga kabayan ko, mga kapinas ko.